Ito talaga nakakapikon din ito, no? Yung nagkakapara ng pagbumuka, although hindi kasing kapal ng mga sementong ginamit dito sa questionable substandard projects, yung nagkakapalang pagmumuka nitong mga nakikinabang sa corruption, di ba? Kitang-kita sa social media, di ba? So, ang reasonable conclusion dyan na marami, galing sa corruption yung pera. Although, syempre, kailangan pang patunayan yan. Pero ang clear dito, may contractor, pinapakita yung yaman nila, DPWH, aminado, nagkakasino, yun nga, bawal na bawal yun, di ba? Ano sa tingin mo dapat ang kapuntahan nitong public outrage na ito? Kasi so far, maraming galit on social media, pero on social media only. Well, it depends, no? Ako kasi ang hirap sabihin for me na it should go somewhere. Yung mga ganyan kasi talagang it really should be organic. For now, it's on social media. As a commentator, do I think it can go to something like Indonesia? Maybe. But I hope not. Kasi, even if parang maganda tingnan ngayon ng Indonesia na ganun ka riled up ang youth tsaka ang mga Indonesians, yung kanilang method might not be agreeable for everyone and there will always be some harm. But I totally get why it's happening in Indonesia. No? And kung mangyari yan sa Pilipinas, hindi natin kasalanan yun, Christian. Kasalanan yun ng mga politiko at the end of the day. Pero, the discussion about Nepo babies, ako ang contribution ko dyan, Christian, mas critical ako on the social media outrage against Nepo babies. But I support it to an extent. No? Yung support natin goes to the extent of if the Nepo baby is the son or daughter of a contractor na politics ang business, let's say si Christopher Ko. I'm talking about Claudine Ko, who is the daughter of Christopher Ko, who ran for 2025 but lost in a close race to Kaloy Loria. Buti na lang natalo si Kito Ko. Pero ang kapatid ni Kito Ko is yung former Appropriations Committee Chair, Zaldi Ko. So alam naman natin, based on Rappler investigation and many other reports, tiba-tiba talaga yung project sa Bicol or Albay to the extent na mapapa-question ka na may corruption kasi may mga ghost projects, may repetition, etc. At hindi masama for people, for netizens to connect the dots na may corruption. Baka isipin ng mga tao, libelous agad, no? Hindi pwedeng libel kagad yung panabla because si Mayor Magalong, siya na nagsabi na may percentages. So sabi ko kanina, yung sa libel, di ba? If you can reasonably infer. So ngayon, pag kinonect mo yung kay Mayor Magalong, automatic may SOP ang contractor, may SOP ang congressman, may cut yan, ganyan-ganyan, may ghost project, may substandard. It's not wrong to say na yung ginagamit or ginagastos ng isang Nepo baby might be or is source from corruption kasi contractor ang business ng family. That's on the side of Claudine Ko. For the Ko family, I think it's well-deserved. Tama yan, it's in the right direction. What should we do? Kanina yung tinatanong ko sa'yo doon, saan ba dapat mapunta itong public outreach on social media? I'm not necessarily advocating na magkaroon tayo ng parang Indonesia type outreach, no? Pero ang point is, dapat this should create more support for people to investigate and hold accountable those people who are involved in the shenanigans. Hindi pwedeng galit na tayo tapos pagdating ng araw, iboboto rin naman natin yung mga walang hiya, di ba? Yung mga ganon. Well, Vico Soto is saying the same thing. So I assume, no? Ako, ang hope ko, hindi mamamatayan soon on the legal aspect. Sa cultural naman, when you say voting, no? Cultural din kasi yan eh. So tayo nga, as voters, tayo medyo swerte tayo, Christian, no? Talagang cringe naman sa atin yung mga sobrang ganong kayamanan, like mga magsuot ka ng ganon. Parang, why? Pero sa iba nating kababayan, no? In fairness, ito, real talk lang, no, sa facts first lang din. May mga ibang kababayan natin, aspirational kasi. Parang kaya nga sila nag-follow sa influencer na yon, they aspire to that kind of lifestyle. Kaya pag biglang yumaman, yung mga quick naging billionaires, no, ayokong, it's not denigrating or offensive, but quick billionaire, let's say, si Mojica, yung kangkong, biglang luxury car, biglang mga high fashion ang sinusuot niya, etc. Aspirational yan for sa iba nating mga kababayan. So cultural reset, mindset reset then for us na yung mga binoboto natin, it's not because they look so good, we aspire to them, aside sa vote buying syempre, no? But that's different. Yung outrage, tinatanong mo saan dapat mapunta,
I think dapat magkaroon ng bagong cultural norm na ang norm for public officials and their families na automatic, it's shameful if you wear branded luxury goods in the face of inequality. And then for people, ayun naman on our side, no, hindi lang sa public officers, yung cultural reset din natin na hindi natin dapat pinipraise or ginaglamorize na wow, naka-ano siya, Louis Vuitton, naka-Hermes, naka-ganyan, may luxury car, may Maserati, wow, ang ganda. Alam mo sa mga lalaki naman, kasi sa babae, no, yun yung mga Chanel, Dior, Hermes. Baka mali ang pronunciation, ha? Hindi ako sure sa mga pronunciation. Pero sa luxury cars, mga lalaki yan eh. Maserati, Bugatti, Mercedes-Benz, yung mga normal na lalaki. Ngayon, madami dyan, ina-idolize nila pag wow, may luxury car. So, on our part, yung outrage should also turn into a cultural reset na that's not something to aspire or to glamorize. At saka dapat i-condemn corruption in all forms. Lalo, kunwari, makita natin yung mga dati nating kaklase bilang yaman, yung pala, nakapangasawa ng taga-DPWH, okay, nakapangasawa ng kontraktor, tapos binabalaan nila sa social media nila. Di ba? Kasi ginagawa na ng personal diary or scrapbook yung Facebook. And makikita nila, oh, bakit biglang yumaman to ng ganyan? Hindi dapat yung kinaiinggitan eh. Dapat yung kinamumuhian. Alam mo, madami akong mga high school friends, yung mga district engineer kasi yung iba dyan, high school friends ko. Yun pala, all along, they know, tapos yun nga na parang galit din sila because they know it came from corruption. Pero syempre, hindi lang nila pwede malabas. Pero ngayong nadadawit na sila, itong mga district engineers or mga assistant nationally, mas game na itong mga batchmates sa high school na i-condemn. And dumadami naman yung nagko-condemn.